Noong Mayo 2004, sa isang lumang compound sa isang sulok ng Quezon City, isang milagro ang dumating sa buhay ng isang mag-asawang nasa 6 na nabuhay sa kahirapan sa isang lumang bahay na semento. Nanalo sila sa Lotto 6045 nang hindi bababa sa 40 milyong piso. Mga anak, uwi kayo. Maghahanda tayo ng crispy pata at kare-kare. Masayang tawag ng mag-asawa sa kanilang mga anak. Ngunit kinagabihan, ang mag-asawa ay bigla na lang naglaho na parang bula. Sa kanilang silid, naiwan lamang ang isang bandehadong hilaw na karne na tumutulo pa ang dugo. Naniwala ang mga pulis sa pahayag ng mga anak na tumakas ang kanilang mga magulang dahil ayaw silang bigyan ng pera at dahil buo pa ang pera sa bangko, isinara nila ang kaso bilang isang simpleng paglalayas. Lumipas ang 7 taon. Noong Nobyembre 2011, nang malapit ng gibain ang bahay para sa isang redevelopment project, isang hindi kapani-paniwalang bagay ang natuklasan sa bubong. Habang binabasag ng mga trabahador ang isang lumang tangke ng tubig, isang napakabahong amoy ang sumingaw kasama ang 2 magkapatong na kalansay. Sa loob ng 7 taon, habang ang kanilang mga anak ay paruot parito, sila ay nakakulong sa malamig na tubig sa itaas mismo ng kanilang tahanan. Paano naging isang impyerno ang biyaya ng 40 milyong piso ng gabing iyon? Bago magsimula ang kwento, upang mabigyan ng hustisya ang sinapit ng mag-asawa, mangyaring pindutin ang subscribe button. Ang kabutihang loob na iyan ay magbabalik bilang malaking biyaya sa inyong pamilya at mga anak. Simulan na natin ang kwento. Noong Nobyembre 2011, isang malamig na hangin ang umiihip sa isang lugar sa Quezon City na nakatakdang i-redevelop. Matagal nang walang nakatira sa mga eskinita at mga damo na lamang ang tumutubo. Sa gitna nito, may isang 2-story na bahay na semento na tila isang bahay ng multo. Ang katahimikan ay binasag ng mga sigaw ng mga trabahador na umakyat sa bubong para simulan ang demolisyon. Sa loob ng tangke ng tubig, 2 bangkay ang natagpuan sa isang karumal-dumal na estado. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng SOCO, Scene of the Crime Operatives, at mabilis na kumilos sa paligid ng lumang asul na plastic na tangke ng tubig. Inayos ng isang detective mula sa Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, ang kanyang face mask at sumilip sa loob. Major, malala to. Mukhang hindi simpleng pagtatapon lang ng bangkay. Kumusta ang itsura ng mga bangkay? Makikilala pa ba? Tanong ng Major. Mahirap na po. Kalansay na halos. Pero napansin namin, magkapatong ang 2 katawan, binalot ng makapal na kumot at tinalian ng mahigpit gamit ang duct tape. Hinaplos ng detective ang magaspang na gilid ng butas sa tangke. Malinaw ang ebidensya na sinadya at maingat na itinago ang mga bangkay. Maingat na sinuri ng isang SOCO agent ang pagitan ng kumot at may kinuha mula sa bulsa ng naaagnas na damit. Isang bunto ng papel na halos hindi na makilala dahil sa putik at isang lumang identification card. Kumpirmado ang pagkakakilanlan. Jose Reyes at Maria Reyes. Ang address na nakalagay ay dito mismo sa bahay na ito. Jose at Maria Reyes? Ibig sabihin, sila yung mag-asawang nanalo sa Lotto 7 taon na ang nakalipas? Ang 2 bungo na natagpuan sa tangke ng tubig ay ang mga bida sa isang trahedyang nakakulong sa dilim sa loob ng 7 taon. Upang malaman kung bakit sila natagpuan sa malamig na tangke, kailangan nating balikan ang lahat sa tagsibol ng Mayo 2004. Mayo 2004, sa harap ng isang lumang ditubong TV, nanginginig na hawak ni Jose ang kanyang Lotto ticket. Nang banggitin ng announcer ang huling numero, halos sumabog ang puso ni Jose. Maria! Maria, halika rito! Tingnan mo! Tama lahat ng numero. Tama ba tong nakikita ko? Ano ka batay? Huwag ka ngang manginig. Patingin nga. Naku! Diyos ko! Panalo tayo!
First prize! Ligtas na tayo! Napahagulgol si Maria habang hawak ang kamay ng asawa at napaupo sa sahig. Ito ay isang milagro para sa mag-asawang buong buhay na lumaban sa kahirapan para mapalaki ang kanilang mga anak. Kinabukasan, nasa VIP lounge na ng bangko ang mag-asawa. Sa passbook na ibinigay sa kanila, malinaw na nakasulat ang hindi kapanipaniwalang halaga, very ben bilyong-bilyong. Kahit bawasan pa ng buwis, isang napakalaking halaga na hindi pa nila nahawakan sa buong buhay nila ang pumasok sa account ni Jose. Tila lumulutang sa alapaap si Jose paglabas ng bangko. Tay, anong una mong gagawin sa pera? Bayaran natin mga utang natin? Oo naman, kailangan nating bayaran yan. Tapos, tawagan natin yung dalawa nating anak, si Paulo at si Miguel. Pakainin natin sila ng masarap. Nang hapong iyon, dumaan sina Jose at Maria sa palengke. Kung dati nag-aalangan sila sa presyo, ngayon ay buong lakas ang boses ni Jose. Ate, bigyan mo ako ng pinakamagandang crispy pata, 2. Paborito yan ng mga anak ko. Uy, Mang Jose, mukhang maganda ang araw nyo ang sigla nyo. Nanalo ba kayo sa loto? Nako, hindi naman. Masaya lang dahil maganda ang panahon. Pilit na itinago ni Jose ang kanyang ngiti at iwinasiwas ang kamay sa tindera. Pauwi, tumawag si Jose sa kanyang mga anak gamit ang luma niyang Nokia phone. Nang marinig ang ringtone, masayang nagsalita si Jose. Paolo, Miguel, si Papa. To, may mahalaga akong sasabihin mamayang gabi. Kaya umuwi kayong lahat. Huwag nang magtanong. Kung mahuli kayo, wala na kayong aabutan. Ha! Si Maria naman ay abala sa kusina, inihahanda ang mga paboritong ulam ng mga anak. Napakasaya nilang dalawa noong gabing yon. Rinig, hanggang sa kanto ang halakhakan nila. Inisip ko na lang na baka dahil uuwi ang mga anak nila. Hindi ko akalain na yon na pala ang huli. Ngunit pagsapit ng 9:00, ang oras ng usapan, biglang tumahimik ang bahay. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit sa tawanan. Hingal na pumasok sa gate ang panganay na si Paulo at ang bunsong si Miguel. Pagpasok pa lang sa pinto, nakaramdam na si Paulo ng kakaibang pakiramdam. Itay! Inay! Andito na kami! Ano po yung mahalagang sasabihin nyo? Ang tanging sumagot ay ang tunog ng orasan sa dingding. Binuksan ni Paulo ang pinto ng silid. Bukas ang ilaw, at sa mesa ay may mga hindi pa nalulutong karne at mga bote ng alak na hindi pa nabubuksan. Tila may tao lang doon kanina. Sa labas ng pinto, naroon pa ang mga tsinelas ng kanilang mga magulang. Si Miguel naman ay naghanap sa kusina at banyo. Kuya, walang tao sa bahay. Pero, ang weird, walang bakas na umalis sila. Tawagan mo, baka dinala nila ang cellphone nila. Tinawagan ni Miguel ang numero ng mga magulang, ngunit isang malamig na boses ng makina ang sumagot. Habang paulit-ulit ang mensaheng "The number you have dialed is currently switched off", lalong sumimangot ang magkapatid. Dahan-dahang nilibot ni Paulo ang silid at huminto sa harap ng nakabukas na aparador. Nawawala ang 2 mamahaling kumot na paborito ni Maria. Wala! Yung mga kumot. 2 piraso pa. Bakit naman wala? Imposibleng dalhin nila yan kung lalabas lang sandali. Hindi ko alam. May mali dito. Naiwan ang pagkain, ang tsinelas. Pero ang mga tao, naglaho? Hindi to normal. Pagsapit ng hating gabi, hindi pa rin bumabalik ang kanilang mga magulang at hindi makontak. Dahil sa masamang kutob, nagmadali si Paulo at ang kanyang kapatid patungo sa pinakamalapit na presinto. Putlang-putla ang mukha ni Paulo pagpasok. Sir, nawawala po ang mga magulang namin. Pinauwi kami para sa hapunan, tapos bigla na lang silang nawala. Kalma lang po, sir. Una, pangalan at itsura po nila. May nakaalitan ba sila o may problema sa utang kamakailan? Wala po. Sobrang saya pa nga po ni Itay kanina. May mahalagang anunsyo daw siya. Pakiusap. Hanapin niyo po sila.
Sa mismong gabi, na dapat sana'y magbabago ang kanilang buhay, sina Jose at Maria ay naglaho na parang bula. Iniwan lamang ang 80 milyong piso sa mundo. Ang inihanda nilang pagkain ay natuyo sa mesa at ang mga bote ng alak ay nagsimulang alikabukin. Ang isang magandang biyaya ay biglang naging isang misteryosong trahedya. Kinaumagahan, ang tahimik na lugar ay napuno ng ingay ng mga sirena ng pulis at radyo. Isang dilaw na police line ang nakapalibot sa bahay at sinimulang suriin ng mga detective at soko ang bawat sulok. Ngunit sa halip na magbigay ng sagot, lalo lang napakamot ng ulo ang mga investigador. Sarge, may nakita ka bang bakas ng forced entry? Sa bintana o sa likod? Tanong ng isang detective. Wala. Walang sira sa pinto. Walang ibang bakas ng paa o fingerprint maliban sa mga nakatira dito. Para silang naging usok. Nagluminol test na ba kayo para sa dugo? Opo. Kakatapos lang sa banyo at sala. Malinis. Walang bakas ng away. Walang kahit isang patak ng dugo. Kung may krimen, dapat may bakas ng paglaban. Pero ito, sobrang linis. Ang bahay ay napakatahimik at ordinaryo. Hindi mo aakalain na dumaan dito ang isang 40 milyong pisong biyaya. Sa mesa, naroon pa rin ang natuyong karne at alak na tila naghihintay sa kanilang may-ari. Sinuri ng mga pulis ang bank records ng mag-asawa at laking gulat nila sa resulta. Ang 14 milyong piso ay hindi nagalaw ni isang kusing mula nang ideposito ito. Major, tingnan niyo po ito. Buo pa ang pera. Kung kidnapping to, dapat may tumawag na para humingi ng ransom o sinubukang i-withdraw ang pera. Pero walang galaw sa account. Seryosong ulat ng detective. Kung ganon, maliit ang posibilidad na pera ang motibo. Kakaiba to, nanalo ng loto, nawala sa gabi mismo, pero ang pera buo? Dahil dito, nagsimulang isipin ng mga pulis na baka hindi ito isang krimen. Kung hindi pera ang habol, hindi malayong kusa silang umalis. Sa pagkakataong iyon, ang panganay na anak na si Paulo, na nakaupo sa sala, ay tumingin sa mga detective na may halong kaba. Lumunok siya at dahan-dahang nagsalita. Detective, may gusto po sana akong sabihin. May laging sinasabi si Itay noon. Ano yon? Kahit maliit na detalye, sabihin mo. Sabi po niya, kapag daw kami nangulit para humingi ng pera, aalis sila at pupunta sa isang malayong lugar sa probinsya kung saan walang makakahanap sa kanila. Itatago daw nila lahat ng pera at sila lang dalawa ang mamumuhay ng tahimik. Ang isang salitang iyon ni Paulo ang naging susi na lubusang nagpabago sa direksyon ng investigasyon. Pinagsama ng mga pulis ang katotohanang hindi nagalaw ang pera at ang pahayag ni Paulo. At nagkamali sila sa pag-aakalang naglayas ang mag-asawa upang takasan ang kanilang mga anak. Noong 2004, hindi pa gaanong moderno ang teknolohiya sa investigasyon. Walang mga CCTV sa mga eskinita at ang pag-trace sa lokasyon ng cellphone ay may error margin na ilang kilometro kaya't halos imposible itong gamitin. Binago ng hepe ang plano ng investigasyon batay sa sinabi ni Paulo. Baguhin ang anggulo. Mas bigyan natin ng pansin ang posibilidad ng paglalayas. Magsiyasat kayo sa mga bus terminal at pantalan. Baka nagtungo sila sa isang probinsya na walang nakakakilala sa kanila. Magpadala rin ng abiso sa mga kumpanya ng taxi. Pero Major, 40 milyon yun. Talaga po bang tatakasan nila ang mga anak nila? Parang may mali po. Tingnan mo nga yang mga anak. Amoy pa lang ng pera. Nagkakagulo na. Kung ako man, gugustuhin ko ring lumayo. Unahin nyo na ang mga CCTV sa terminal. Sa labas ng istasyon, nag-aaway at nagsisigawan ng magkapatid. Hoy! Ikaw! Sa kakakulit mo kay Itay ng pampusta, ayan tuloy, naglayas sila. Kasalanan mo to, sigaw ni Paulo. Ikaw nga dyan, kuya. Yung utang mo sa sabong. Halos ikabaliw ni Itay. Buong barangay alam yan. Baka ikaw ang nagtago sa kanila. Ano?
Gago ka ba? Sa akin ipagkakatiwala ni Itay ang pera, sabi niya, ni isang kusing. Hindi ka niya bibigyan. Napailing na lang ang mga pulis sa gulo ng magkapatid. Naging dominanteng opinyon sa grupo na ito ay isang gulo lamang ng isang pamilyang sira dahil sa pera. Mas naging kapanipaniwala ang teoryang tumakas ang mag-asawa kaysa sa posibilidad na sila ay biktima ng krimen. Habang lumilipas ang panahon, humina nang humina ang imbestigasyon. Nagpakalat na lang ng mga missing person poster ang mga pulis at sinayang ang golden time para malutas ang kaso. Habang paalis na ang mga soko, isang miyembro ang tumingin sa hagdanan paakyat ng bubong. Major, yung tangke ng tubig sa taas, hindi na po ba natin bubuksan? Nakita na natin ang sahig at rehas ng bubong, di ba? Sobrang kalawang na ng takip niyan. Sa tingin mo ba, aakyat dyan yung mga matatanda? Ubusin na lang natin ang lakas sa iba. Tara na. Walang bahalang iwinasiwas ng Major ang kanyang kamay at bumaba. Tinitigan sandali ng Soko agent ang lumang asul na tangke bago sumunod sa Major. Mula sa umpisa, mali na ang naging takbo ng imbestigasyon. Ang katotohanan ay nanatiling tahimik sa loob ng tangkeng hindi binuksan. Ang mga kaluluwa ng mag-asawang nakakulong sa malamig na tubig ay sumisigaw ngunit walang sinumang nakarinig. Tanging ang kanilang mga sakim na anak ang nag-iisip kung paano paghahatian ang 40 milyong piso habang papalabas ng istasyon ng pulis. Habang tumatagal ang imbestigasyon at unti-unti nang nalilimutan ng mga tao ang kaso at habang pinag-iisipan na ng pulisya na isara ito, 2 buwan matapos ang pagkawala. Hindi mga anak na naghahanap sa magulang ang nagtipon, kundi mga kapatid na parang mga hayop na nag-aagawan sa mana. Hoy! Minamaliit mo ba ako? Bago nawala si Itay, sinabi niya sa akin, bilang panganay, ako ang mamamahala sa pera. Kaya hanapin mo ang passbook at pirma, ibigay mo sa akin. Sigaw ni Paulo, na halatang problemado sa utang. Kuya, yan ba ang nasa isip mo ngayon? Hindi pa natin alam kung buhay o patay na sila. Pera agad ang hanap mo. At aminin mo, hindi kaya ikaw ang nagtago sa kanila dahil sa utang mo sa sugal? Gago ka. Anong pinagsasabi mo? Ikaw nga yung late dumating noong gabi na yon, di ba? Baka ikaw ang may pakana nito. Nawala sa sarili si Paulo at sinunggaban ang kapatid. Sa gitna ng murahan at tulakan, nagkagulo ang mga gamit. Tumakbo si Paolo sa kusina, kumuha ng kutsilyo at itinutok sa mga kapatid. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kasakiman at galit. Wala akong pakialam. Kung hindi niyo ako kikilalanin, magpapatayan tayo dito. Pareho lang, mamatay sa utang o mamatay dito. Kuya, nababaliw ka na ba? Ibaba mo yan. Tumahimik ka. Wala na sila. Kaya ako ang padre de pamilya. Kung hindi kayo susunod, sasaksakin ko kayo. Ang sigawan at iyakan ay umabot hanggang sa labas. Natigil lang ang gulo nang dumating ang mga pulis dahil sa tawag ng isang natakot na kapitbahay. Inaresto si Paulo para sa grave threats. Sa interrogation room, galiparan si Paulo. Napansin ng detective na seryoso ang pagiging bayolente ni Paulo. Reyes, ang tapang mo naman. Pati kapatid mo tinutukan mo ng kutsilyo. Ganyan ka rin ba sa mga magulang mo? Detective, anong ibig niyong sabihin? Away pamilya lang to. Walang kinalaman to sa pagkawala nila. Kami ang magpapasya niyan. Ulitin mo ang alibi mo noong gabi na yon. Sabi mo, kasama mo mga kaibigan mo sa isang fishing resort? Isulat mo ang pangalan at contact number nila ngayon din dahil sa insidente. Muling itinuring na suspek si Paulo. Tinawagan ng detective ang may-ari ng resort para kumpirmahin ang kanyang kwento. Ngunit ang sagot ng may-ari ay nagpatibay sa alibi ni Paulo. Ay, opo, naaalala ko. Nandito si Mr. Paolo noong gabing yon, kasama mga kaibigan niya. Uminom at nag-ihaw buong gabi. Ako pa mismo ang nagsilbi sa kanila. Maingay sila kaya tandang-tanda ko.
Napakamot na lang ng ulo ang detective. Masyadong detalyado at sigurado ang testimonya ng may-ari, kaya mahirap patunayan na nagsisinungaling si Paulo. Dumating din ang resulta ng investigasyon sa alibi ng bunsong anak. Major, mas matibay ang alibi ni Miguel. May record sa computer ng kumpanya na nag-overtime siya. At 3 katrabaho niya ang nagsabing magkakasama sila hanggang 10:00 ng gabi. Nakuhanan din siya ng CCTV na palabas ng opisina. Ang panganay, nasa resort. Ang bunso, nasa opisina. Paano nawala ang mag-asawa? Parang mahika. Dahil walang matibay na ebidensya, napilitan ng mga pulis na pakawalan ang magkapatid. Paglabas ng istasyon, ngumisi pa si Paulo sa detective. Sabi ko sa inyo, Detective, hindi ako. Huwag niyo na akong pagbintangan. Hanapin niyo na lang ang mga magulang ko. Gusto ko na ring malaman kung saan sila nagtago kasama ang pera. Pagkaalis, tila walang nangyari at naghiwa-hiwalay ang magkapatid, ngunit kumalat ang tsismis sa kanilang lugar. Narinig mo ba? Yung panganay diyan, nagwala raw dala-dala ang kutsilyo. Naku, nagkagulo na ang pamilya mula nang manalo sa loto. Sabi ko na nga ba, pinalaki ng mali ang mga anak. Kawawa naman yung matatanda. Naging ground zero ng takot at sismis ang bahay ng mag-asawa. Kinandaduhan ang gate at napuno ng mga bill at flyers ang kanilang mailbox. Tumubo ang mga damo na kasing taas na ng tao at naging tila isang bahay ng multo. Ngunit ang tanging inaatupag ng mga anak ay hindi ang paghahanap sa mga magulang. Abala sila sa pagkonsulta sa abogado tungkol sa proseso ng presumptive death. Attorney, totoo po ba na kapag 5 taon nang nawawala, pwede nang ideklarang patay? Makukuha na po ba namin ang mana? Pwede po bang pabilisin ang proseso? Hinihiling ng mga anak na huwag nang bumalik ang kanilang mga magulang o mas mabuti, maging legal na patay na. Ang pamilya ay naging masahol pa sa mga hayop sa harap ng 40 milyong piso. Samantala, sa bubong ng bahay, sa loob ng tangke ng tubig, isang tahimik na hinaing ang lalong lumalalim. Isang hinaing na walang sinumang nakarinig. Lumipas ang halos 1 dekada. Nagbago ang mundo. Mula sa mga dekipad na telepono, lahat ay may smartphone na. Ngunit sa isang sulok ng Maynila noong 2011, may isang misteryo na nanatiling tulog na babalutan ng alikabok. Si Detective Cruz, na ngayon ay major na, ay mayroon pa ring litrato ng mag-asawa sa ilalim ng salamin ng kanyang mesa. Kalimutan niyo na po yan? Matagal na? Halos sarado na yan bilang paglalayas. Sabi ng isang bagitong pulis. Alam mo, hindi pa rin ako kumbinsido. Isang matandang mag-asawa na masayang-masaya na ipaghahanda ang mga anak nila biglang tatakas papuntang probinsya. May tinik pa rin sa lalamunan ko, sagot ni Cruz. Baka po dahil sa mga anak na sobrang kulit sa pera. At hindi naman nagalaw ang account. Baka nagsasaka na sila sa isang liblib na lugar. Hindi. Kung buhay sila, dapat may medical records man lang. Imposibleng hindi sila nagkasakit sa loob ng 7 taon. Mayroon tayong nakaligtaan. May bigat sa dibdib si Cruz, isang pagsisisi na masyado silang nag-focus sa hindi nagalaw na pera at agad isinara ang kaso noon. Ang sumpa ng 40 milyon ay hindi lang para sa mag-asawa. Ang buhay ng mga anak ay unti-unti ring nawasak. Ang panganay na si Paulo ay nalulong sa alak at depresyon. Palagi siyang nasa madilim na kwarto, umiinom, at nag-iisip na may nagmamanman sa kanya. Sino yan? Sinong tumitingin? Wala akong kasalanan. Sila ang may mali. Sigaw niya sa hangin bago makatulog. Ang bunsong si Miguel naman ay naging ibang klaseng halimaw. Malamig niyang hinintay ang desisyon ng korte na ideklarang patay na ang mga magulang habang naghahanda ng manggibang bansa. Para sa kanya, ang mga magulang ay hindi na alaala, kundi isang proseso na kailangang tapusin. Isang hapon, tinawagan ni Miguel ang lasing niyang kapatid. Kuya, ako to, may tumawag mula sa City Hall. Ididemolish na ang buong lugar kasama ang bahay nila Itay.
dumating na ang notice para sa compensation. Compensation? Sige, pambayad utang ko. Utang na naman? Basta, kailangan ko ang pirma mo para makuha ang pera. At kapag nadeklara na silang patay, aayusin na natin ang mana. Sumunod ka na lang. Pero, sigurado ka bang okay lang yan? Gigibain yung bahay. Paano kung may lumabas? Manahimik ka. Lasing ka na naman. 7 taon na. Walang lalabas dyan. Basta tumahimik ka lang. Galit na sabi ni Miguel. Sa kanilang usapan, walang bahid ng pag-aalala para sa kanilang mga magulang, tanging ang pera at ang 40 milyon ang nasa isip nila. Makalipas ang ilang araw, kinumpirma ang demolition. Ang bahay ng mag-asawa ay minarkahan ng pulang pintura, for demolition. Bago magsimula, bumisita si Major Cruz sa lugar. Sa huling pagkakataon, napakataas na ng mga damo. Sa huli, gigibain ka rin pala. Nasaan na kaya kayo? Buhay pa kaya? Tumingala si Cruz sa bahay. Ang dating masayang tahanan ay isa ng bahay multo. Muli niyang binasa ang kanyang mga lumang tala. Nang tumingala siya, nahagip ng kanyang mata ang tuktok ng lumang asul na tangke ng tubig sa bubong. Sabi nga nila, nasa ilalim lang ng ilong mo. Posible kaya? Akmang aakyat si Cruz, ngunit nag-alinlangan. 7 taon na ang nakalipas. Sinuri na ito ng soko. At imposible namang pumasok doon ang matatanda ng kusa. At dahil malapit ng gibain, wala nang dahilan para umakyat pa siya. Hindi siguro. Praning lang ako. Malalaman din natin kapag giniba na. Tumalikod si Cruz. Sa likod niya, ang tangke ay tinamaan ng papalubog na araw, nagkulay pula. Hindi niya alam na ang katotohanan ay nakakulong doon at pinalampas na niya ang huling pagkakataon. Nagsimula nang dumating ang mga malalaking truck at backhoe. Nagsimula na ang countdown. Noong isang malamig na umaga ng Nobyembre 2011, ang lumang bahay ay napuno ng ingay. Sinira ng mga trabahador ang gate, itinapon nila palabas ang mga natitirang gamit. Hoy! Yung mga nasa bubong! Alisin niyo lahat ng sagabal! Yung asul na tangke, ibaba niyo na! Sigaw ng foreman. Boss, ayaw gumalaw! Puno yata ng tubig! Buksan niyo ang gripo para maubos ang tubig, tapos ihulog niyo! Bilisan niyo! Sinubukan ng 2 trabahador na pihitin ang gripo, ngunit kinain na ito ng kalawang. Boss, ayaw talaga. Sobrang higpit. Sige na, basagin niyo na lang. Itatapon din naman yan. Kinuha ng isang trabahador ang isang malaking maso. Sa isang malakas na palo, nabasag ang takip ng tangke. At sa sandaling iyon, isang nakasusuklam na amoy ang sumabog. Hindi ito amoy ng nabubulok na tubig. Ito ang amoy ng kamatayan. Tsa, ang baho! Ano to? Teka, boss! May laman sa loob. Nang sumilip ang trabahador sa butas, namutla siya. Hindi siya makasigaw at napaatras hanggang sa mapaupo. Sa loob, sa madilim na tubig, may mga buto ng tao at makapal na kumot. Tao! May kalansay dito! Boss! Kalansay! Dumating si Major Cruz sa lugar at dali-daling umakyat sa bubong. Maingat na pinuputol ng mga tauhan ang tangke para makuha ang mga labi. Kahit 2 maskara na ang suot niya, tumatagos pa rin ang amoy. Nang maputol ang tangke, nakita ang isang basang kumot. At sa isang iglap, naalala ni Cruz ang alaala 7 taon na ang nakalipas. Ito, yung kumot na nawawala sa aparador noon. Major, kumpirmado na ang pagkakakilanlan. Base sa ID sa wallet at sa damit, sila nga ang mag-asawang Jose at Maria Reyes. Itinuro ni Cruz ang gilid ng tangke. May mga bakas ng silicone sealant, hindi lang ito isinara, kundi selyado para walang makapasok na hangin o lumabas na amoy. Tingnan nyo, silicone. Sinadya ng salarin na isil ito para hindi mangamoy. Hindi ito aksidente, planado ito.
Nang alisin ang kumot, lumitaw ang dalawang kalansay. Ang kay Jose ay nakabaluktot, habang ang kay Maria ay nasa paanan niya. Mahigpit na tinalian ng duct tape ang kanilang mga kamay at paa. Major, tingnan niyo po ang bungo. Basag ang kanang bahagi. Malinaw na pinukpok ng matigas na bagay. Malamang ito ang ikinamatay niya. Paano yung matandang babae? Sa kanya, walang malinaw na pinsala sa buto. Kailangan ng masusing autopsy. Pero posibleng sinakal siya. Tumanaw si Cruz sa ibaba. Puno ng mga reporter at usisero ang lugar. Maya-maya, lumabas na ang balita sa mga cellphone. Breaking! Mag-asawang nanalo ng 40M sa loto, natagpo ang kalansay sa tangke ng tubig, makalipas ang 7 taon. Napakuyom ng kamao si Cruz. Nagsisisi siya na naniwala siya sa kasinungalingan ng mga anak 7 taon na ang nakalipas. Ang mga bangkay ay bumalik at sila mismo ang nagsasalita ng ebidensya. Sarge, ipatawag mo na yung mga anak, si Paulo at si Miguel, hindi bilang testigo, kundi bilang mga suspek. Mag-request ka na ng arrest warrant, malamig na utos ni Cruz. Pero Major, wala pa po tayong direktang ebidensya. Sino pa ba ang nakakaalam ng bawat sulok ng bahay na to? Sino pa ba ang mag-iisip na lagyan ng silikon ang takip? At sino pa ba ang hindi bumisita sa bahay na to sa loob ng 7 taon? Sigurado ako, isa sa kanila yan. Hindi na sila makakatakas ngayon. Dahan-dahang ibinaba ng mga tauhan ang mga labi. Pagkatapos ng 7 taon, sa wakas ay nakalabas na sila sa kanilang malamig na kulungan para harapin ang hustisya. Sarge, wag na wag niyong itatapon ang putik sa ilalim ng tangke. Bawat butil, kolektahin niyo. Siguradong may iniwan ang salarin. Kahit isang hibla ng buhok, hanapin niyo, huling habilin ni Cruz. Sa pagdidilim sa abandonadong bahay, ang mga mata ni Cruz ay parang sa isang mabangis na hayop. Ngayon, magsisimula na ang tunay na pangangaso. Sa autopsy room ng PNP Crime Laboratory, mabigat ang hangin sa ibabaw ng stainless steel na mesa, nakalatag ang 2 kalansay na 7 taon nang nababad sa tubig. Major, lumabas na ang resulta. Tulad ng inaasahan, brutal. Pareho silang pinatay, sabi ng mediko legal. Ano po ang sanhi ng pagkamatay? Ang lalaki, si Jose Reyes, may malaking basag sa bungo, pinukpok ng napakalakas. Ang babae naman, si Maria Reyes, may bali sa hyoid bone sa may leeg. Ito ay tipikal na senyales ng pagsakal. Ngunit hindi pa ito sapat para ituro ang salarin. Kailangan ng matibay na ebidensya, biglang may tumawag mula sa forensics lab. Sa mesa, nakakalat ang itim na putik mula sa tangke. Itinuro ng isang analyst ang isang maliit na piraso ng metal. Major, tingnan niyo po ito. Isang metal na butones. Diameter, mga 1.5 cm. Butones? Hindi gaanong kinalawang kahit 7 taon nang nasa tubig. Opo, dahil special coated ito. May disenyong agila. Ayon sa aming pagsisiyasat, ito ay mula sa isang limited edition na mamahaling Tungshan vest na inilabas noong 2003. Nagliwanag ang mga mata ni Cruz. Agad niyang kinuha ang mga lumang photo album ng pamilya, huminto siya sa isang litrato na kuha noong 2003. Sa litrato, si Paulo, ang panganay, ay mayabang na nakaupo. Suot-suot ang vest na may eksaktong butones na iyon. Huli ka, Paulo. Butones mula sa vest mo to. Siguradong natanggal to habang itinatago mo ang mga bangkay. Pero, Major, circumstantial evidence lang yan. Pwede niyang sabihin na nawala niya ang damit o ninakaw, sabi ng medical legal. Kailangan natin ng smoking gun. Nang hina si Cruz, ang tsansang makakuha ng DNA o fingerprint sa bangkay na 7 taon nang nasa tubig ay halalos imposible. Ngunit isang veteranong analyst ang nagsalita. Major, may isa pa tayong paraan. Yung duct tape. Ang labas nito, wala ng pag-asa. Pero ang loob, ang adhesive side, posibleng hindi napasok ng tubig.
Kung nahawakan ng salarin ang malagkit na parte, baka na-preserve ang fingerprint niya na parang naka-vacuum seal. Dinala nila ang duct tape sa isang freezer at pinalamig sa 50 degrees Celsius para humina ang pandikit. Dahan-dahan nilang tinuklap ang isang layer. At doon, sa ilalim, isang malinaw na fingerprint ang lumitaw. Nandito na, fingerprint. Buo ang thumbprint. Sigawan ang mga analyst. Agad itong isinalang sa Automated Fingerprint Identification System, AFIS. Maya-maya, lumabas ang resulta. Match found, Paolo Reyes. 12 points of identification match perfectly. Ito na ang ebidensyang hindi niya matatakasan, sigaw ni Cruz. At hindi pa doon natapos. Isang hibla ng buhok ang natagpuan sa kumot. Ang resulta ng mitochondrial DNA analysis ay dumating. Ang DNA sa buhok na ito ay galing sa isang lalaking kadugo ng nanay na si Maria Reyes. Ibig sabihin, galing ito sa isa sa mga anak niya. Walang tagalabas. Lahat ng piraso ng puzzle ay nagtugma. Ang kasinungalingan ni Paolo 7 taon na, ang nakalipas na tumakas ang mga magulang niya, ay napatunayang isang malaking kasinungalingan. Inilagay ni Cruz ang lahat ng ebidensya sa kanyang briefcase. Hindi na siya ang detective na nalinlang noon. Isa na siyang mangangasong sigurado sa kanyang huli. Paolo, oras mo nang magsalita. Wala ka nang tatakbuhan. Bago umalis, sumandaling yumuko si Cruz sa harap ng mga kalansay. Ang katotohanang ibinulong ng mga buto ay handa nang sumakal sa leeg ng salarin. Dala ang matitibay na ebidensya, ipinaaresto ni Major Cruz sina Paulo at Miguel. Ibang-iba na ang sitwasyon kumpara noong una silang inimbitahan. Sa interrogation room, magkaharap sila ni Paulo. Inilapag ni Cruz ang litrato ng butones sa mesa. Mr. Reyes, naaalala mo ba ang butones na to? Ngumisi si Paulo. Ano yan? Butones lang. Bakit mo pinapakita sa akin yan? Nakuha yan sa ilalim ng tangke kung saan natagpuan ang mga magulang mo. At kapareho yan ng butones sa vest na suot mo noong 2003. Hindi mo na sinuot yung damit na yon pagkatapos ng insidente, di ba? Nasaan na? Nawala na yung damit na yon. At saka, hindi lang naman ako ang may ganyang damit sa buong Pilipinas. Alam kong yan ang sasabihin mo. Kaya may ipapakilala kami sa'yo. Pumasok ang may-ari ng resort sa Batangas ang nagbigay ng alibi kay Paulo noon. Namutla si Paulo. Sorry po, detective. Nagsinungaling po ako. Binigyan po ako ng pera ni Paulo para sabihing nandoon siya noong gabing yon. Pero ang totoo, hindi po siya pumunta sa resort. Hoy! Anong pinagsasabi mo? Susugurin sana ni Paulo ang lalaki, pero pinigilan siya ng mga pulis. Gumuho ang unang pader ng kasinungalingan ni Paulo. Sige, magpaliwanag ka kung wala ka sa resort. Nasaan ka noong gabing nawala ang mga magulang mo? Hindi ko na matandaan. 7 taon na yon. At kahit wala ako doon, hindi yun ebidensya na ako ang pumatay. Gusto mong maalala? Sige. Inilabas ni Cruz ang tollgate records at cell site data. Dumaan ka sa tollgate malapit sa bahay ng mga magulang mo ng 9:30 p.m. at umalis ka ng 3 a.m. Kabaligtaran ito ng direksyon papuntang Batangas. Bakit ka pumunta doon? Nanigas si Paulo, pinagpapawisan. Sa kabilang kwarto, si Miguel naman ang ginigisa. Ipinaalam sa kanya na bumaliktad na ang alibi ng kapatid niya. Miguel, bumagsak na ang alibi ng kuya mo. Ikaw, sabi mo nag-overtime ka. Pero bakit may 50 phone calls kayo ng kuya mo mula 10 p.m. hanggang 3 a.m.? At bakit ang lokasyon mo ay malapit din sa bahay nyo pagkatapos ng hating gabi? Tawag lang po yon. Lasing po si kuya. Isipin mong mabuti. Tapos na ang kuya mo. Ikaw, gusto mo pang maligtas. Umamin ka na. Inutusan ka lang niya, di ba? Napahagulhol si Miguel. Pinaghiwalay ang magkapatid sa selda. Nagwawala pa rin si Paulo. Maglabas kayo ng ebidensya. May DNA ko ba sa bangkay? Isang butones lang yan.
Umaasa pa rin siyang walang matibay na ebidensya laban sa kanya. Mula sa labas, ngumiti ng malamig si Cruz. Hawak niya ang alas na hindi pa niya ipinapakita. Gusto mo ng ebidensya? Sige. Bukas ng umaga, ibibigay ko sa'yo. Ang huling susi ay nasa asawa ni Paulo. Ipinatawag siya bilang testigo. Halatang pagod at takot ang babae. Wala po akong alam. Kung makikialam ako sa ginagawa niya, baka patayin niya ako. May mga anak kayo, di ba? Isipin niyo sila. Siguradong makukulong ang asawa niyo. Pero kung mananahimik kayo, magiging kasabwat kayo, at lalaki ang mga anak niyo, na may mga magulang na mamamatay tao, iligtas niyo ang mga anak niyo. Sa pagbanggit ng mga anak, bumigay ang babae. Noong gabing yon, umuwi po siya ng madaling araw. May dugo ang damit at kamay niya. Dugo? Anong sabi niya? Sabi niya, nagkasuntukan lang daw sila ng kaibigan niya. Pinatapon niya agad sa akin ang damit. Ang mga mata niya, hindi mata ng tao. Itinuro din niya ang isang taguan sa atik. Sinalakay ng mga pulis ang bahay at sa ilalim ng isang lumang toolbox, nahanap nila ang isang diary ni Paulo. Isang buwan bago ang krimen, nakasulat, ayaw ibigay ng mga matanda ang pera. Kung akin lang yon, magbabago ang buhay ko. Sana mamatay na lang sila. Nang malaman ni Paulo na kinausap ng pulis ang asawa niya, lalo siyang nagwala. Dinala siyang muli sa interrogation room. Inilapag ni Cruz ang isang sobre mula sa crime lab. Tingnan mo to. Yung duct tape, ang fingerprint mo sa malagkit na parte, na preserve ng 7 taon. Nanlaki ang mga mata ni Paulo. Hindi siya makapaniwala. Ayon sa resulta, ang thumbprint mo, 100% match. Ikaw lang ang may ganyang fingerprint sa buong mundo. Itatanggi mo pa ba? Hindi. Imposible. Paanong? Hindi nagsisinungaling ang siyensya. Noong pinapatay mo ang mga magulang mo at tinatalian sila para manahimik magpakailanman, ang daliri mo mismo ang umamin sa krimen. Napaupo si Paulo. Wala na siyang lusot. Sa kabilang kwarto, ibinalita kay Miguel ang tungkol sa fingerprint. Miguel, may fingerprint na ang kuya mo. Tapos na siya. Ikaw, sasama ka pa ba sa kanya? Sa sandaling iyon, bumagsak si Miguel. Humagulgol siya. Si kuya po. Si kuya po ang may gawa. Hindi po ako ang pumatay. Sino? Sabihin mo ang lahat ng nakita mo. Itinulak po ni kuya si Itay. Sinakal niya si Inay. Natakot po ako, pero sabi niya, hahatian niya ako sa pera kung tutulungan ko siyang magtago ng bangkay. Dahil sa pagkakanulo ng kapatid at sa matibay na ebidensya, sumuko na si Paulo. Yumuko siya, talunan. Detective. Isang yosi lang. Binigyan siya ni Cruz. Matapos humithit, nagsimula siyang magsalita. Ako po ang may gawa. Nagdilim ang paningin ko. Dahil sa pera. Nagsimula nang lumabas ang katotohanan. Ayon sa pagkukwento ni Paulo, noong gabing iyon, inihayag ng kanyang ama ang plano nitong i-donate ang buong 40 milyong piso sa isang charity foundation. Dahil baon sa utang sa sugal, nagdilim ang paningin ni Paulo. Nababaliw na ba kayo, Tay? Ido-donate? Naghihirap ang anak nyo tapos ibibigay nyo sa iba ang pera? Akin na yan. Gago ka ba? Pera ko to. Gagawin ko ang gusto ko. Nagpambuno sila. Natumba ang kanyang ama. Nauntog ang ulo sa hamba ng pinto at agad namatay. Nakita ito ng kanyang ina at sinubukang tumawag ng tulong para pigilan siya. Sinakal ni Paulo ang sarili niyang ina. Pagkatapos, tinawagan niya ang kapatid na si Miguel. Pagdating ni Miguel, natulala siya. Ngunit sa pangako ng 20 milyong piso, pumayag siyang tumulong. Binalot nila ang mga bangkay sa mamahaling kumot at dinala sa bubong. Inilagay nila sa loob ng tangke. Ngunit habang ginagawa ito, narinig nila ang isang mahinang ungol mula sa kumot na kinalalagyan ng kanilang ina. Kuya, parang gumalaw si Inay. Buhay pa yata siya, takot na sabi ni Miguel.
Naramdaman din ni Paulo ang bahagyang paggalaw. Hindi pa pala patay ang kanilang ina, kundi nasa state of shock lang. May pagkakataon pa sanang iligtas siya. Ngunit malamig na tumingin si Paulo sa kapatid. Guni-guni mo lang yan. Patay na yan. Isara mo na. Pero kuya, paano kung tumahimik ka? Kapag inilabas natin yan, huli tayong lahat. Gusto mo bang mawala ang 2 milyon mo? Takpan mo na. Walang pag-aalinlangan, isinara ni Paulo ang takip ng tangke. Buhay pa ang kanyang ina. Ngunit ikinulong niya ito sa dilim at tubig. Hindi pa nasiyahan, kinuha niya ang silicone sealant at selyado ang lahat ng siwang. Matapos ang krimen, nilinis nila ang bahay at iniwan ang pagkain sa mesa para magmukhang bigla na lang silang naglaho. Habang nagsasalaysay si Paulo, nanginginig sa galit ang mga detective. Hayop ka! Paano mo nagawa yan sa sarili mong ina? Buhay pa siya, pero ikinulong mo, sigaw ni Cruz habang kinukwelyuhan si Paulo. Yung pera po, hindi ko na kayang bumalik. Pera? Dahil sa pera, inilibing mo ng buhay ang mga magulang mo? Hindi kayo tao, mas mabuti pa ang demonyo sa inyo. Walang reaksyon si Paulo. Noong isinara niya ang takip ng tangking iyon, tinalikuran na niya ang kanyang pagkatao. Ang biyaya ng loto ay naglabas ng isang halimaw at nilamon nito ang isang buong pamilya. Ang natitira na lang ay ang hatol ng batas at ang pinakawalang kwentang katapusan. Noong 2012, sa korte, si Paulo ay hinatulan ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkabilanggo. Si Miguel naman ay sinentensyahan ng 15 taong pagkakakulong. Ngunit ang pinakamapait na katapusan ay inihayag. Pagkatapos ng paglilitis, ang 4 milyong piso na pinag-ugatan ng lahat ng ito. Binisita ni Cruz si Paulo sa kulungan. Paulo, yung 40 milyon na pinatay nyo para makuha? Ni isang kusing, hindi nyo magagalaw. At kahit kailan, hindi nyo makukuha. Anong ibig mong sabihin? Nasa amin ang passbook. Ang account na binuksan ng itay nyo ay isang special interest account. Tanging ang may-ari mismo, dala ang kanyang ID, ang pwedeng mag-withdraw, walang pwedeng proxy, walang online banking. Isa itong vault. Nag-alala ang mag-asawa na baka pilitin o nakawin ng mga anak ang pera, kaya't nilagyan nila ito ng pinakamatinding seguridad. Sa pagpatay sa kanilang mga magulang, sinira rin ng magkapatid ang nag-iisang susi para makuha ang pera. 7 taon kayong nag-agawan para sa isang perang hindi nyo naman makukuha. Isang malaking katangahan. Kung humingi na lang sana kayo ng tawad, baka naiba pa ang lahat. Napahagulhol si Paulo na parang isang hayop, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa kabaliwan at kasakiman na nauwi sa wala. Ang 40 milyong piso ay napunta sa gobyerno. Ang bahay ay giniba. Sa lugar na iyon, isang modernong kondominium na ang nakatayo at walang sino man ang nakakaalam sa trahedyang naganap doon. Isang araw, binisita ni Cruz ang puntod ng mag-asawa. Dala ang isang kopya ng lotto ticket, sinindihan niya ito. Habang nagiging abo ang mga numero, bumulong siya. Mang Jose, Aling Maria, sa kabilang buhay, kalimutan niyo na po ang pera. Magpahinga na kayo ng payapa. Sa kanyang selda, nakatingin si Paulo sa isang maliit na sinag ng araw. Sa kanyang isip, paulit-ulit na naglalaro ang isang alaala. Ang kuha sa CCTV ng kanyang mga magulang matapos lumabas ng bangko. Masayang-masaya, magkaakbay, at nagtatawanan. Masaya sila hindi dahil sa 40 milyon, kundi dahil mayroon silang kasama para ibahagi ang biyaya. Ngunit ang kaligayahang iyon ay winasak ng mga taong pinakamamahal nila. Huli na nang maintindihan ni Paulo na ang sinipa niya palayo ay hindi pera, kundi ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Ito ang walang saysay at malagim na dulo ng kasakiman. Kung nakinig ka hanggang sa dulo, mangyaring mag-iwan ng isang mensahe ng pakikiramay para sa mag-asawa. Ang kabutihang ipinapakita sa iba ay tiyak na magbabalik sa iyo at sa iyong mga anak ng 1,000 beses.
Maraming salamat sa pakikinig.